something to be done, sabi nga, we need to find and connect to God. Diba? Napakaganda ng mga, kaya nga, living testimony, di ba? Ibig sabihin, God is alive and He is working within us. Ito yung sinasabi ng Bible, no, na bilang isang Kristiyano, we have a different view of challenges in this world. Maliwanag yan kay James, maliwanag yan eh. Pinaliwanag ng Bible yan sa magitan ng sulat ni James na sabi doon, magalak kayo. Di ba? Can you imagine? Sinong taong magalak? Like star, matanggal sa trabaho. Sabi ng Bible, magalak ka. How come? Di ba? In a rational, sabi natin, typical person, how you become happy kung wala kang trabaho? But the Bible tells us that you should be happy. Magalak ka pag ikaw ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Kasi bakit? There is a purpose of God. Why God allowed those things to happen? Remember, God is sovereign. Ibig sabihin, ang Diyos, sumasa lahat. Makapangyarihan ang Panginoon. He is over beyond our comprehension, our circumstances. Nandoon ang Panginoon. So, kung inalaw ng Diyos siya, ibig sabihin, God is in control to allow the situation because meron siyang gustong iparating sa atin. Kaya pag natutunan natin yung lesson na yon, it becomes a long-term lesson sa isang anak niya. Maybe, after na matutunan mo yan, turning point yan ng buhay mo. Why? Because God is preparing you for much more higher blessing, higher way of life. Ibig sabihin, nile-level up ka lang ni Lord eh. Di ba? Kaya ang mga pagsubok na yan, it is a cue for us na kailangan mo nang mag-level up. Amen ba? Kaya kung may pagsubok ka, sabi mo sa katabi mo, may pagsubok ka ba? Mag-level up ka na. Sabi mo sa katabi mo, kung may pagsubok ka, mag-level up ka na. Yan. Diba? Dapat, challenges is our allies. Amen ba? Ally natin yung challenges. Hindi dapat sila against us, but is our own allies. Kaya pag may mga pagsubok, sige lang. Magpasalamat tayo. Bakit? God is now opening a new gate for us. A new way for us. Para pagpalain niya tayo lalo. Diba sabi nga, if the egg crack from the outside, there's no life. But if the egg crack from the inside, there is life. Purpose ng mga pagsubok na yan, in order for you to crack from the inside. Para ilabas talaga ng Diyos kung ano talaga yung potential na meron ka. Amen ba? Because temptation is from the outside and faith comes from the inside. Kaya nga, pag meron mga pagsubok na yan, yung response mo from the inside is faith. Hanggang sa yung faith na yan, lumabas ng lumabas, lumaki ng lumaki, at maging isang agila. Amen ba? Amen. At pag naging agila ka na, madali mo na, yes, ano pa rin yung mga pagsubok, pero madali mo na silang nalalampasan, madali mo na silang, kumbaga, nakakawayan. Why? Because you are already an eagle. Kasi bakit? Part ka ng proseso. Walang shortcut. Wala namang eagle na nung pinanganak, agila na lumilipad na. Wala naman, di ba? Nagsimula talaga sa itlog yan. Naging eaglet sila. Alam niyo ba yung eagle? Pag gumawa yan ng nest, sa pinakamataas na bahagi ng bundok. At yung nest nila, una sariwa yun eh. Yung ilalim pala nun, puro mga, pag natuyo yung dahon na na ginawa ng eagle, natuyo yun, eksakto yun, yung mga eaglet, may mga konting pakpak na sila. Pag natuyo yun, ang lalabas yung tinik. Kaya yung mga eaglet, hindi na sila doon sa gitna, kumbaga nakatayo, nasa edge na sila ng nest. Yun yung purpose pala noon. Kasi meron na silang pakpak. Ngayon, pag nasa edge na sila ng nest, ang gagawin naman ng nanay, gugulatin. Mahuhulog na yun sila sa napakataas na bundok. Bakit? Para maikampay nila yung kanilang pakpak. At pag sila ay malapit ng sumay sa lupa, gagalitin sila ng kanilang nanay, mga magulang. Babalik ulit sa taas. And maybe,
Psychologically, ganun yung buhay din natin. No? Minsan may mga tinik tayo sa buhay, may mga tinik, kumbaga, nasa comfort zone tayo, bigla magkakaroon ng tinik. Maybe God is not pulling you from the edge of the nest. Because God wants you not to fly. Amen ba? Oras, ito na yung panahon para lumipad, kaya hindi dapat naglalakad na. Amen ba? Kaya let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras po ito dahil tunay po na nararamdaman namin kayo. Nagagabay sa amin, nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay ng assurance, ng kapayapaan sa bawat pagsubok na aming dinadaanan. Salamat po dahil alam namin na we are really connected sa iyo, Lord. Thank you for the faith that we have, na nurture mo, pinapalakas mo, at ini-empower mo. Dahil Panginoon, ang plano mo lang naman, Lord God, ay mag-isa kaming halimbawa sa mundong ito na mga anak mo na mayroong malalim na pananampalataya po sa iyo. And let that faith, Lord God, speak into our life. Na makilala ka nila, mag-glorify ang pangalan mo. At Lord, maraming tao, Panginoon, ang masiran po namin ng pananampalataya ibinigay niyo po sa amin. Lord, this moment of time, give us understanding, open our hearts, open our mind, Lord God, for the wisdom of your word, na patuloy po namin makita at makilala upang sa ganon, lumago kami sa pagkatawag po namin sa inyo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So open our Bible in Psalm chapter 46, verse 10. Ito lang po yung pag-uusapan natin ngayon. Sa Aklat ng Mga Awit, chapter 46, verse 10. Maganda po yung verse 1 po niyan, yung chapter 46 na yan, ng Mga Awit. Ano sabi doon? God is our refuge and every present. Okay, hindi absent. Time. No? Present ang Panginoon. Every time we have trouble, God is there. And the verse 10 is, sabi doon, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Kaya sabi ko kayo na, if we want faith, something to be done, we need to find and connect to God. There are hindrances that prevent many Christians from remaining in soaking in God's presence. Nais ng Panginoon na manatili tayo babad sa kanyang presensya. Bilang kanyang mga anak, bilang mga Kristiyano, bilang isang church, ito dapat yung nais ng Panginoon na ang bawat isa ay hindi lang sana every Sunday na babad sa presensya ng Panginoon, but daily in our life, we should be remain in God's presence. But the problem is, in remaining in God's presence ay hindi rin ganun kadali. Why? Because there is a lot of challenges or hindrances. Ang tawag ko dyan is, number 1 is distraction. Maraming mga tao hindi nakapag-remain sa presence of God because they are very distracted in their life. Maybe marami silang mga pinagkakaabalahan, maybe marami silang mga pinupuntahan. So, nawawala sila sa presensya ng Panginoon. At pangalawa is, meron silang matatawag ng mga discomfort situation. Natry niyo bang magsuot ng isang damit na hindi fit sa inyo at naglakad kayo? Ano mararamdaman ninyo? Discomfort, di ba? Tapos masama niyan, yung pantalon mo fit na fit, naglakad ka, paghubad mo, nagkaroon ka ng tao sa singit mo, di ba? Ang sakit mo, di ba? Ang tawag ng discomfort. Sa buhay natin, minsan may mga discomfort tayo naranasan at nagiging sanhi na nahihindrance tayo o napiprevent tayo para manatili sa presensya ng Panginoon. Ano pa? Yung pangatlo is yung nagkakaroon tayo ng disconnection. We become now disconnected to the fellowship that God wants us to be. Una, isang beses lang umatin ng church. Kumbaga, once a month lang. Wala, sa 4 months, sa 4 weeks, nandoon siya. Pero dumating sa point na kada 3 linggo na lang siya umaaten. Then dumating yung point na every other week na lang hanggang sa nawala na siya.
Na-disconnect na siya. Dati nagbabasa siya ng Bible, dati nag-pray siya araw-araw, pero dumating yung panahon because of distraction, discomfort, na-disconnect na siya doon sa kanyang Christian life. At ano nangyari? Siya ay napalayo sa presensya ng Panginoon. At ano pa nangyari? Nagkaroon pa ng distortion. Ano ba yung distortion? The other word of distortion is chaos. Nagkagulo-gulo na yung kanyang paligid, nagkagulo-gulo na yung kanyang buhay. At naging sanhi yun para malayo siya sa presensya ng Panginoon. Pero sa mga oras pang ito, nais ko pong ibahagi ko sa inyo, soaking to God's presence. Sabihin nyo nga, soaking to God's presence. Sino po ditong nagpirito ng binabad na marinate na karne sa maghapon, sa magdamag? Tapos nung pinirito mo, ano yung lasa? Diba? Ang sarap. Kasi bakit? Babad eh. Diba? Diba? Yung ang gusto-gusto ko sa pangat, yung isda, papangat yan, tapos kukuha ko ng malalaking galunggong. Ipapangat yun, di ba? Alam niyo masarap na gawin doon? Ipirito! Di ba? Grabe, di ba? Ubus ang sinaing mo pag ganon. Piritong pangat, tapos ang katapat ng kanin tsaka kamatis lang yun, ay iba na yung lasa. Kasi bakit? Babad kasi. Alam niyo po ba ang buhay Kristiyan, pag babad sa presensya ng Panginoon, nagkakaroon ka ng lasa. Ha? Malasa ba yung katabi mo? Di ba? Nangangamoy Kristiyano ba yung katabi mo? Di ba? Ano amoy niya? Di ba? Yun yung ano eh. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Maging babad tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po ito yung aking i-share sa inyo. Ito yung magiging series po natin from now on until our anniversary, soaking to God's presence. Sabi doon, let go and let God. Let go of something and let God will do something in your life. Pag tayo pa sa presensya ng Panginoon, let go and let God works in us. Ito pong binasa po natin na Awit chapter 46 verse 10 ay nagsasabi po rito yung word na, kung atin titignan po, yung word na tumahimik sa Tagalog. Tumahimik kayo, sabi. At inyong alamin na ako'y Diyos. Manahimik kayo, tumahimik kayo. Then, ano yung next na phrase? Sabi doon, at inyong alamin na ako ay Diyos. Ano yung pinapahawati dito? Dito po sa talatang ito, sabi ito, isang paalala ng kapangyarihan at kontrol ng Diyos sa gitna ng kaguluhan at kalamidad. Kasi kung mabasahin po natin yung the whole chapter of 46, makita po natin dyan yung mga disaster na sinasabi doon. So, pagpapakita ito, o pagpapaalala, hindi lang sa sumulat ng Psalms na ito, maging sa atin ngayon. Pinapaalahanan tayo na tayo dapat ay tumahimik at alamin natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Amen ba? Then sabi ito, sa kabuuan ng Awit 46, makita ang mga larawan ng mga titawag ng mga natural na disaster. Noong panahon nila, natural ang digmaan. Bansa laban sa bansa. That's very normal for them. Ngunit sinasabi sa atin ng mga panahon ngayon, ano yung mga panahon na mati ngayon? What is the normal sa ating buhay ngayon? Of course, ang Israel ngayon, ginigera talaga. Di ba? Pero in the typical situation sa buhay natin, ano yung normal? Bilang isang tao, kakasakit. Tama? Nakawala ng trabaho, kagaya na star. That's normal. Because those things are just, tawag natin, movable things. Di ba? Nagbabago yan. Ano pa yon? Minsan, meron kang pera, minsan wala. Di ba? Nagbabago yung mga bagay na ganyan. Minsan gusto ka ng tao, minsan ayaw ka nila. Di ba? So those things are, ito yung mga bagay na normal sa paligid. Pag ikaw isang tao, normal yan ay pwede mong maranasan. Sabihin, pero dito sa awit, parang sinasabi niya, yes, those things are normal,
That's why you need to be still and know that I am God. It means that I am in control of everything in this world. Parang sasabi nga ng Panginoon na sa buhay natin na sometimes chaos, napakahirap, ano ba yung manahimik tayo, alamin natin, sino pa talaga yung Diyos na sinasamba natin? Kaya yung word tumahimik, ay hindi ito yung physical na katahimikan at tinutukoy, kundi isang pagtawag sa atin na huminto mula sa ating mga pagkabalisa at magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Parang pinapakita lang ito na may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Amen ba? Kaya kung ano lang po yung ating kontrolado, doon lang po tayo umikot. Yung mga bagay na hindi mo na kontrolado, yung sabi-say ng tao, yung mga bagay na mga mangyayari sa paligid mo, ipagkatiwala natin yan sa Diyos na. Why? Because sabi ng Panginoon, be still and know that ako yung Diyos. So ito yung pinakatema ng Psalm 46, the whole chapter, ay ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan na dapat tayo ay tumahimik at mas kilalanin natin ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, at ang mga hinanda niyang pagpapala sa ating buhay. Rather to be bothered to you, those situation, kaysa yung mga iniisip mo yung mga problema na yan, at minsan di ba, sabi nga, most of the problem that we have ay hindi ba naman talaga nangyayari according to psychologists. Tama ba? Marami na yung mga problema natin sa buhay na hindi pa naman daw nangyayari, pero pinoproblema mo na ngayon. Tama ba? Kasi minsan, ang worry kasi is the opposite of meditation. Ang worry kasi, iniisip mo yung problema, kaya yung problema, nagsasanga-sanga na siya. But rather, the problem, ang i-worry mo, i-meditate mo, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang nag-arrange ng mga bagay-bagay sa universe. Siya ang nagbigay ng buhay mo. Eh kung yun ang minimeditate mo, di mas nai-empower tayo at nagiging klaro yung layunin ng Diyos sa buhay natin. So, every believer can sow into the presence of God. Lahat po tayo. Pwede tayong manatili at magbabad sa presensya ng Diyos. At sa mga oras po ito, allow me to share to you the acronym STILL that will help us to understand why soaking in God's presence is very important into a Christian life. Napakahalaga po na tayo babad sa presensya ng Panginoon. Kaya nga minsan meron tayong kanta, di ba? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Mahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay babad tayo sa presensya ng Panginoon. At allow me to share to you the acronym STILL. So, ibig sabihin, 5 po yan. But don't worry, bibilisan po natin para makuha po natin yung mensahe ng Panginoon sa mga oras na ito. Ano ba yung kahalagahan ng pagbababad sa presensya ng Panginoon? Number 1 is surrender your worries and trust God's control. Ayan. So surrender your worries and trust God's control. Ang pagsuko ng iyong mga alalahanin at pagtitiwala sa kontrol ng Diyos ay pangunahing ay nangangahulugang pag-amin sa sarili mo na hindi natin kayang pamahalaan ang lahat ng bagay sa ating buhay. When you start surrendering your worries, your burdens, and everything to the Lord, para mo na sinasabi, Lord, ngayon na-realize ko na hindi pala ako si Superman, na kaya kong i-troubleshoot ang lahat ng problemang dumarating sa aking buhay. I'm lifting up to you, and I believe, based on the faith that I have in you, you are in control of everything. Sabi ko kayo doon sa devotion ng praise and worship team, si Superman nga may kahinaan eh. Tama? Super na siya naman. Superman na siya, may kahinaan pa siya. Ano yung kanyang kahinaan? No? Isang klase ng bato. The word is kryptonite.
No? Na pag siya ay nasugatan lang noon, malapit lang siya doon, nanghihina siya. Parang tayo, di ba? Marami tayong mga kryptonite sa buhay natin. Ano yung mga nagpapahina sa atin? Ha? Failures. Minsan. Di ba? Ano pa? Okay na sana kung kuminang kumain, di ba? Medyo good yun, di ba? Love life, di ba? Relationship. Tama ba yun? Mahirap magpalaki ng anak, di ba, Mayan? Sometimes, it becomes a kryptonite, di ba? Yung mga bayan, di ba? Tama ba, Chan? Mahirap magpalaki ng anak. Iniisip natin yung mga anak natin, paano ba sila? Sabi ng anak ko, mahirap magpalaki. Ha? Yung mga anak ko, sinasabihan na mahirap pala yung mga magulang. Di ba? Hindi sila joke lang. Ba't ka nag-react? Ay, hindi ka talaga. Oh. Di ba? Sometimes, God sometimes allow us na maramdaman mo yung panghihina, maramdaman mo yung kakulangan sa sarili mo in order for you to understand that you are human. You are not a powerful human. Only God is the powerful. Para makita mo yung limitasyon mo. At sa limitasyon na yon, doon mo naman makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Kaya masarap minsan na manghina. Masarap minsan na yung parang lugmok ka na sa problema kasi bakit? Mas nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. In the darkness place, nandun ang Diyos. Kaya sabi nga ng Psalms, where can I hide you, O Lord? Saan ba ako pwede magtago sa iyo, Panginoon? In the deep place, nandoon ka. Sa kataasan, nandoon ka. Sa kabunduan, nandoon ka. Ibig sabihin, hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Kaya even sa panahon na kung saan tayo ay tina-challenge sa sitwasyon, emotionally, mentally, spiritually, tandaan mo, reminder lang sa iyan na you are limited na tao. At kailangan mo ng Diyos para makita mo ang kanyang pagpapala. Sadyang nilagay ng Diyos yan. Para lahat tayo ay magsiyoko at magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Na walang matataas sa ating buhay kundi ang Diyos na makapangyarihan, kundi ang Diyos na buhay. Sa pamagitan po ng pagsuko, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa pagkabahala at binibigyan ng espasyo ng kapayapaan ng Diyos upang pumasok sa ating puso. It is a kind of release when we start to surrendering our life to the Lord. It is a kind of release in us para bang pinalaya mo yung sarili mo sa isang sabi natin, isang kwarto na punong-puno ng mga problema. Once those problems ay pinagkatiwala sa Panginoon, parang pinalaya mo ang sarili mo roon. Lord, you are in control of everything from now on. Pinagkakatiwala ko mga bagay sa iyo. So through our faith, tayo po ay natututo na manalig sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay, even sa gitna ng pagsubok na minsan hindi natin naiisip kung ano talaga yung solusyon ng sa sitwasyon. Through our faith, nagagawa nating tumayo ng may kalakasan kasi alam natin may ginagawa ang Diyos beyond that wall. Maybe wala ka doon, pero tandaan mo, nandoon ang Diyos. Amen ba? May ringay para wala ka nang magawa sa sitwasyon mo, tandaan mo, merong magagawa ang Diyos. Amen po ba? Kaya masarap magpuri sa Panginoon, kaya masarap magbabad sa Kanyang presensya. At libre yan, mga kapatid. Sino po nanonood ng concert dito? Ng mga BTS, nanonood ng mga concert ng mga sikat ng mga banda o artista. Di ba pag yung ticket mo medyo nasa mga malayo ka na, parang mura na eh. Ano yung mahal na ticket? Yung malapit doon sa sa stage, di ba? At maraming mga tao tumataya niya para makita lang yung kanilang mga idolo ng malapit ng kimbutan. Pag kumikimbot yung kanilang mga idolo, yun na yung bayad nila. Di ba? Tapos the reality, alam nyo na ba? Meron ko sa nakilala from the Pilipinas, pumunta pa ng Korea, bumili talaga ng ticket para manood lang ng mga K-pop na idol niya.
At sabi niya, yun daw yung regalo niya sa kanyang sarili. After that, tanong, lumago ka ba bilang isang tao? After na napanood mo yung idolo mo na talagang magaling sumayaw, kitang-kita mo, na-videoan mo pa, after that, ano nangyari sa buhay mo? Diba? Ay, masama kung inutang ba yun, di ba? Pero ano mga kapatid, sa presensya ng Panginoon, hindi mo kailangan pumunta every Sunday dito. Sa buhay mo, sa kwarto mo lang, sa paglakad mo, pwede kang maging babad sa kanyang presensya. Amen po ba? Samantalahin natin yung pribileyo ng Diyos na ibinigay niya sa atin. So when you surrender your worries to God, it means letting go of control. Surrendering involves recognizing that we cannot control every situation in our life. It means releasing our desire to manage outcomes and acknowledging that God is the sovereign. These shifts allow us to find peace, knowing that God is the ultimate in charge of everything. Parang pinapalaya mo yung sarili mo sa isang bagay na gumugulo sa Lord, bahala ka na dyan. Totoo lang ako ngayon, wala akong kaya na gawin yan. And I trust you. I will learn the process, I will trust the process, but I believe you are there doing something for me. So, pag tayo pa natututo na mag-surrender sa Panginoon, ano pa nangyari? Is the exchanging of anxiety for peace. Mas natuto tayo maging kalmado sa buhay. Di ba yung mga taong peaceful, sila yung mga taong kalmado. Kasi bakit meron silang kapayapaan? When we surrender our worries to God, we exchange our anxiety of His peace. Ano sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7? Encourage us to bring our concern and every prayer to the Lord. Promise that His peace will guard our hearts and mind. It means trusting God frees us from the burden of worry and foster a sense of calm. Ito yung nais ng Panginoon na mangyari sa atin. That's why we need to be soaked in His presence. Changing anxiety for peace. Ano ba yung mangyari? Once we surrender our worries to the powerful God, to the hands of God, ano ba? Our faith in God. Or faith, para sasabi mo, Lord, I have faith in your plan in me. Nagtitiwala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Surrendering our worries and trusting God that has a purpose and plan in our lives, even when the circumstances are difficult or unclear. Ibig sabihin, when we surrender everything to the Lord, parang sasabi sa Panginoon, Lord, because of my faith in you, I trust your plan for me. So this faith encourages us to believe that God is working for our good. Ano sinasabi doon sa Romans chapter 8 verse 28? Ano sinasabi doon? Basahin po natin. In Romans chapter 8 verse 28. Basahin po natin ang pangako ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 28 said, and we know, sabi doon, that all things, okay? Hindi sinabing some things, but sinabing all things, God. Diba? Sabihin, sa lahat ng bagay, ang Diyos, sabi doon, God works for the good of those who love Him. Sa mga nagmamahal sa Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari sa Kanya ay para sa Kanyang kabutihan. And we have been called according to this purpose. Di ba ang ganda ng pangako ng Panginoon? Basahin natin sa New Living Translation. Sabi doon, and we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to the purpose for them. Ibig sabihin, walang nagkataon sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, walang nagkataon sa buhay mo.
Plano lahat ng Diyos yan. Ups and down and up, walang nagkataon sa buhay natin. There is no yung tinatawag na coincidence. Walang coincidence. Bakit? Sabi ng Bible, God is, all things is working. Kaya sa buhay natin, ang Panginoon ang siyang kumikilos. So when you trust the Lord or surrender your life to the Lord, everything to God, even your worries, parang sinasabi mo, Lord, I trust your plan rather my plan. Diba sabi ng Bible, there is a plan, many in the mind of a man, but only the plan of God will prevail. Alam mo na kung sino yung mananalo, but kapag pupunta sa mga bagay na matatalo ka, di ba? The Bible said, ang mananalo, hindi yung plano mo, yung plano pa rin ng Panginoon. So ngayon pa lang, sikapin natin at tumugon na sa plano ng Diyos sa ating buhay. So hindi lang enough na tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon sa magitan po ng pag-surrender ng ating worries at magtiwala na God is in control. Pangalawa is we need to tune into God's voice by quieting our hearts. We need to tune in God's voice by quieting our hearts. Kailangan daw tayo po ay mapaayon sa boses ng Panginoon. Kailangan kumbaga sa gitara, dapat tama yung tono ng mga strings. Dapat walang iba ron na sintonado. Ang problema, tama yung tono ng gitara, sintonado yung kumakanta. Di ba? Kaya kailangan ng practice. Bakit kayo matawa? Di ba? Kaya nga, practice makes you perfect. Ganon din tayo. We need to practice to quieting our hearts in order for us to be tuned in God's voice. Ang problema, hindi natin marinig ang boses ng Panginoon. Kasi bakit? Ang ating puso ay ang dami ng bagabag. So, ang pag-tune sa boses ng Panginoon, sa magitan po ng quiet time ng ating mga puso, ay napakahalaga sa ating spiritual na buhay. Remember, as a human, we are not just physically, but we have also a spiritual aspect. Hindi lang tayo may soul, hindi lang tayo may physical aspect, meron din tayong spiritual aspect. At yung spiritual aspect na yon, dapat naririnig mo doon ang boses ng Panginoon para lumago ka spiritually. Sa panahon nga, napakaraming boses na, di ba? Maraming gumawa ng content. Mula sa Instagram, mula sa Facebook, mula sa TikTok. Napakarami na magaling na magsalita ngayon sa Facebook, sa media, sa YouTube. Ang dami na magaling. Ang daming mga boses. Pero tandaan natin, kung pag-uusapan natin paglahong spiritual, boses lang ng Diyos ang pwede magpalago dyan. Amen ba? At yun ang pinakamahalaga bilang isang Kristiyano. Especially sa ating paglakad sa Panginoon. So we need to be quiet. You need to learn to quiet your heart in order for us to hear the voice of God. Especially sa mundong ito, grabe, ang ingay ng sanlibutan ito. Kaya kung yung heart natin in tune sa mundong ito, marahil hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon. Kaya ang tanong ko sa inyo, kumusta ngayon ang iyong puso? How is your heart today? Sino ba ang nasa puso mo ngayon? Sinasabi sa Proverbs chapter 4, verse 23, sabi doon, above all else, sabi doon, guard your mind. O, di ba? Hindi mind, di ba? May sinabing, guard your liver. No? Guard your eyes. Hindi sinabi na eh. The Bible tells us, above
all else, sa lahat ng bagay sa buhay mo, para sinasabi ng, yung kabuuan ng buhay mo, para sinasabi ng Bible, dapat pangalagahan mo o bantayan mo ang iyong puso. Kasi bakit? The Bible tells us, for it is the wellspring of life. Kasi bakit? Diyan kasi nangungusap ang Panginoon sa atin. Diyan mo siya nararamdaman. Diyan mo mas nakikita ang kalooban ng Panginoon from your heart. Kaya nga when we not worship God through our lips, but we worship God through our heart. Ano sabi ng Bible, di ba? Many people are worshiping by their lips. Alam ng Panginoon kung hanggang labi ka lang nagpupuri sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Kasi hindi mo pwedeng ipeke ang Panginoon. Maybe ikaw yung may pinakamalakas na boses, pinakamagandang boses pag worship, but alam ng Panginoon if you are worshiping from the heart or from the lips. Di ba sabi nga, dapat ang Kristiyano ay hindi sa muso, dapat ang Kristiyano ay sa puso. Dapat ganun tayo. We are Christian not by our mouth, but we are Christian by our hearts. Kasi bakit? Doon nangungusap ang Diyos. By quieting our hearts, we will hear clearly the voice of God. So, tanong, paano tayo, how to detune our hearts to God's voice? Paano nga tayo a-align? O paano tayo maitotono? Or paano tayo, kumbaga, aayon doon sa voice ng Panginoon through our hearts? How to tune our hearts to the voice of God? So number one is, very practical po ito. We need to create a sacred space. Ano ibig sabihin yan? Designate a quiet area where you can be alone with God. This could be a specific room, a corner in your home, or even a spot in a nature. A peaceful environment that helps you to minimize those distractions and foster a sense of intimacy with God. Kaya dapat meron tayong tinatawag na quiet time. Ako nung bago Kristiyano, ang pinaka-designated sacred place ko, alam niyo kung saan? Sa CR po. Many times din po ako nagbabasa ng Bible, nag-worship. Kaya minsan, bakit ang tagal mo sa CR? Pero ginagawa ko minsan na madaling araw. Kasi doon yung peaceful di ba? Although, CR yun, pero tahimik. So most of the time, doon po yung ginagawa ko. So ngayon, pag ginagawa ko ngayon is, kung saan yung tingin kong pwede na akong mag-worship, magpuri, a little bit humihinto po ako. Or sa trabaho natin, di ba? Lalo po yung trabaho ko. Palipat-lipat po kami minsan, nasakyan ako. So, tahimik na ako. Kasi hindi ko naiintindihan siya sabi ng boss ko minsan, doon yung sacred space ko na magpumingin sa Panginoon. Lord, ano ba yung mensahe naman this coming Sunday? Alam mo ba na mahirap din gumawa ng mensahe para sa mga anak ng Panginoon? Struggle po na maraming pastor because of message. We need to hear a message from above. Hindi lang yung gusto, maganda tong text na ito. Talagang expository ang type ko ito. Medyo maganda itong i-challenge sa mga. Hindi po ganun dapat ang mensahe. Dapat ang mensahe talagang may-impress ang Panginoon. And many of my messages, habang ginagawa ko talaga, umiiyak talaga. Kasi ako muna yung sinasabihan ni Lord. Ako muna yung kanyang, kumbaga sinasermonan, bago i-deliver yung mensahe. So we need to create a space, a sacred space sa buhay mo. Bahala ka na kung saan yun. Pagpunta mo sa trabaho mo, kung meron kang mga 10 minutes or 5 minutes doon, punta ka lang sa sulok, just worship the Lord, read something, yun yung sacred place mo na. Kumbaga, ikaw nang bahala dyan. So, paano pa? So, how to tune our hearts to God's voice? Pangalawa is, focus on God's Word. Kaya very important sa bawat mga anak ng Diyos na nagbabasa tayo ng kanyang salita. Amen? Kasi paano makapag-focus kay Lord kung hindi mo alam ang kanyang salita? Ang tawag yan is, ma-out of focus.
Very important, sacred place and focus on God's Word. Hindi naman si Lord na sinasabi na, buong maghapon, magbasa ka ng salita ko. God cannot do it for us. It is our own volition. Kung gusto mo magbasa ng buong maghapon, that's it, sabi ng Panginoon. But kung gusto mo naman na every 5 minutes, every day, 10 minutes, okay lang din sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi tayo nirect ng Panginoon na dapat pag ikaw ay na-born again na, dapat every 2 hours, dapat nagdi-devotion ka na sa akin. Nagditiban ba ang Diyos ng gano'n sa atin? Since tayo nakakilala sa Kanya? Did God speak to us like that? Wala naman, di ba? Kumbaga, it's our own volition sa ating na lang na desisyon kung paano mo imimit ang ating Diyos, kung paano mo gagawin yung buhay mo sa Kanya. So we need to focus to the Word of God. So reading and meditating on the Scripture is very vital when we want to tune the voice of God in our life. And the third is very important. Of course, meron ka ng sacred place, meron ka ng Bible. Ito pinakamaganda. Practice regularly. Di ba? Yung pinakamaganda, di ba? Meron ka ng Bible, meron ka ng sacred place. Ano gagawin mo? I-practice mo na. Kasi bakit? Practice will give you more experience of the Lord. Dito na yung talagang experiential na maging habit dapat natin ang may quiet time at mag-focus sa salita ng Panginoon. Dapat ito yung isang habit ng isang Kristiyano. The more you practice tuning in, the more familiar the voice of God sa buhay mo. Ibig sabihin, mas madali mo nang nakikita na naririnig ang boses ng Panginoon kasi ba't familiar ka na eh. Siguro, si Jesus, kahit siguro magtago ako sa kasulok-sulukan ng bahay namin, kilala niya ang boses ko. Tumatawa siya. Minsan gusto kong baguhin eh. Honey! Hindi pa rin, di ba? Kasi kilala niya yung boses ko eh. Bakit? Proximity is very important. The more you get closer to a person, the more you understand, the more you hear his voice or her voice. The same with God. Ang kailangan sa Diyos, proximity. Yung lapit mo sa Panginoon. The more na mas malapit ka sa Panginoon, the more na kilala mo ang kanyang boses, the more na nararamdaman mo at nauunawa mo ang kanyang boses, the more din naman ang susunod mo ang kanyang guidance sa'yo. Amen ba? Kaya minsan nakakaliwa, nakakanan, or dumidiretso. Kasi bakit? Yung boses kasi natin yung ating pinapakinggan. Pero I believe kung ang boses ng Panginoon na papakinggan sa araw-araw, I believe, payapa ang buhay natin, ano man yung sitwasyon. Why? Because the voice of God is powerful sa atin. Remember, through the voice of God, He created the heavens and the earth. Kaya may tanong, what is the greatest miracle in the Bible? What is the greatest miracle in the Bible? Tanong na isang skeptics. Sabi ng iba, the resurrection of our Lord Jesus Christ. No. Hindi yan ang greatest miracle. The greatest miracle in the Bible is in Genesis chapter 1, verse 1. Kung nangyari kasi yung Genesis chapter 1, verse 1, everything in the Bible will happen. So the greatest miracle is when God created the heavens and the earth. And the rest is history. Na si Jonah ay luwabas sa malaking isda. Miracle din yun, but that's part of the greatest miracle. Yes po ba? Amen po ba? Kaya mahalaga na tayo rin ay nakatune sa boses ng Panginoon by quieting our hearts. Ano ba ngayong bumabagabag sa ating mga puso? Learn to be quiet your heart to the Lord in order for you to hear the message of God. So hindi lang po tayo dapat maging quiet to hear the voice of God, but rather the next is, the word I, is to immerse yourself in His presence for spiritual renewal. We need to immerse, Immerse means parang ilub-lub mo. Yan.
ang sarili mo sa presensya ng Panginoon. Di ba, pag mainit, ang sarap maglublob sa dagat. Ako'y nakasama po sa praise and worship team. Nung kami po ay lumublob sa dagat, ayan, napakaraming tool yan ako ni Rodel. Di ba? Ang sarap, di ba, maglublob, yung mainit ka tapos bigla kang tatalon sa tubig, di ba? Ganon din po, mga kapatid. Pag tayo minsan ay parang feeling natin ay hinang-hina tayo, parang feeling natin parang we're exhausted kung ano yung nangyari sa ating buhay, sa ating pakikiba sa mundong ito, maglublob tayo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? At ang maganda yan, libre po yan. Anywhere, everywhere. Pwede kang maglublob sa presensya ng Panginoon and therefore, magkakaroon ka ng spiritual renewal. Because when you are immersed in God's presence, will God give you a fresh revelation, fresh anointing, fresh direction. Di ba masarap kumain ng mga fresh? Fresh na isda. Di ba? Fresh na prutas. Masarap kumain nun. Ramdam na ramdam mo yung lasa nila. Fresh na sweldo. Ayun o. Nagitian ka bigla. Well, lahat ng fresh maganda. Fresh air. Di ba? Kaya nga maraming pupunta minsan sa mga bundok kasi bakit? Gusto lang lumanghap ng fresh air. Ganun din. We need to have a spiritual renewal by immersing yourself into the presence of God. Ang pag-immerse sa presensya ng Diyos para sa spiritual na renewal ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang ating pananampalataya sa magitan ng pag-aali ng oras upang makipag-ugnayan sa Kanya o sa Diyos na buhay ay nagiging mas malalim yung ating relasyon sa Diyos. Sabi nga, nung nakita ng tawag doon sa Titanic, yung may tawag doon watcher, nung nakita niya yung ice, kaya sabi nga, the unsinkable ship, during the time, ang Titanic daw po, hindi walang pwede mong palubog dyan. Nagkaroon sila ng pride na kailangan nilang mag-travel I think, from New York to something. I forgot the story, ng 3 days lang. So, ibig sabihin, nag-increase sila ng speed. The problem is, nung nakita nila yung iceberg, akala nila maliit. Kasi nga, iceberg lang yan, ganyan lang kaliit. Hindi nila alam, yung ilalim nun, nandoon pala yung malaki. Kaya ano nangyari sa Titanic? Lubog. Minsan, dapat ganun din sa ating buhay. Akala din minsan, simple lang naman yung pag-worship, pastor eh. Huwag natin maalin yung worship. Kasi yung worship natin din naman simple lang yan. Pag ikaw ay pumasok dyan, makikita mo kung gaano ka-powerful ang Diyos mo. Makikita mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Just like Isaiah said, nung siya ay nagmamaktol doon sa ilalim ng templo, sa loob ng templo, kasi namatay yung kanyang favorite king na si Hezekiah. The next of Solomon kasi yun eh. Kumbaga, kung si Solomon, the greatest king, ang sumunod po doon sa Hezekiah, ay namatay yun. So si Isaiah doon sa loob ng templo umiiyak, and suddenly, nakita niya ang Panginoon. Actually, ang nakita ng Isaiah, yung laylayan ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Kaya anong problema ang hindi kayang lunasan ng Diyos? Kung tayo lang ay matututong manatili sa Kanyang presensya. Why we need to immerse ourselves in God's presence? For spiritual renewal. Ano yung kahalagahan na from time to time, nare-renew po yung ating spiritual. Para po yung pastor ngayon, nagre-renew po siya ng kanyang ARC. Diba? Ba't mahalaga, pastor, na mag-renew ng ARC? Para hindi ako maging alien. Di ba? Sabi ko nga, alien card, di ba? Pag hindi ko na-renew yun, alien na lang may iwan doon, di ba? Kaya yun po, dapat nung last pa, nakapag-renew na ako last Friday, pero may mga documents na kailangan kong kunin from our church, from Presbyterian Church. Na parang, di ko alam ba't para mas maipit sila ngayon kasi yung nakaraan. So, ganoon din po tayo. Kailangan ma-renew yung ating spiritual, kumbaga, na buhay. Kasi bakit? Ano ba ibig sabihin ng paggalaw na mag-renew? Di ba na-expire na yan?
Hindi lang naman yung ARC ng Korea na expert, even the license itself. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, pinarenew ko pa yung lisensya ko talaga. Bakit? Extension. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-renew spiritually, hindi ka na-extend. At pag hindi ka na-extend, ano nangyari sa'yo? Na-extend ka, di ba? Totoo yun, na-stock up ka na. Parang yung washing machine mo ang ganda-ganda, nilagyan mo ng damit, stock up. Walang nangyari. No? Parang yung mga gamit na nag-stock up, ang hirap silang gamitin. Magbubukas ka ng tarang stock up. No? Lahat na lang stock up sa'yo. Kailangan mo ng renewal para ma-extend pa. So, yun na isang Panginoon na ma-renew tayo. Ibig sabihin, when we renew ourselves, when we immerse ourselves in the presence of God, nagkakaroon tayo ng restoration of our soul. Nare-renew yung ating isip, nare-renew yung ating puso, yung ating damdamin, yung ating kaluluwa. Kaya mas nakapag-iisip ka ngayon ng mas magagandang bagay naman sa buhay mo. Amen? Kasi nga lumilinaw kasi. Expired ka na, di ba? Sino kumakain nito ng expired na gatas? Marirenew ba yung health mo pag expired yung kinakain mo? Di ba? Malamang ma-expire ka na mabilis. Parang nakarang kami ni Gerald, no? Gusto na magluto ng sinigang. Pag tingin namin, expired yung sinigang mo, kunyari, sabi ni Gerald, paano pastor? Subukan natin kung may expire nito pag kinain natin. Di ba? Kaya nga yung mga produkto may mga expiration. The same with us. Kaya mahalaga yung we need to immerse ourselves in God's presence in order for us to restore our soul. Ngayon, pag na-restore na ang soul mo, okay ka na, bago na naman yan. Na-rejuvenate na naman yung spiritual life mo. Na-release ka sa mga emotional wounds, sa mga burdens mo, nakarigay ka ng spiritual strength. The next na mangyayari sa'yo is, nagkakaroon ka ng clarity of direction. Ayun pala yung dapat kong gawin. Ito pala yung dapat kong umpisa sa sarili ko. Ito pala yung dapat na discipline na meron ako. So, di ba nakita natin, di ba? It's a domino effect. Kumbaga, nakahanda na ng Panginoon. Inihanda na ng Lord. And the third is, yung kahalagaan ng immerse yourself in His presence is, nagkakaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, mas nagkakaunawaan kay Lord sa iyong buhay. Di ba sa mag-asawa, mas maganda pag mas nagkakaunawaan na sa bagay-bagay. Kasi yung gusto mo ng pink, ayaw niya ng pink, nag-aaway kayo. Sabi, di ba nagkakaunawaan, no? Di ba? Pinipilit mo na gusto niya yung pink, ayaw niya nga. Di ba? Pero kung nagkaunawaan na kayo, gusto mo ng pink, gusto naman niya ng black, ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng pagkakaunawaan, ano yung nangyari? Nagkaroon ng respeto. Sabihin, nagkaroon na kayo ng pagkakaunawaan. Hindi na kayo nagkakausap. Ganun din kay Lord. So the more nagkakaroon tayo ng clarity of direction, the more nauunawaan mo yung nais ng Panginoon, mas lumalalim patuloy sa Kanyang kalooban. At dumating po yung point, mga kapatid, na hindi ka na Kristiyanong maktol. Isa ka ng Kristiyanong matured. Kasi bakit? Alam mo na yung laro ng buhay, na si Lord talaga yung nagpapalakad, hindi ikaw. So yun po yung pangatlo. And yung pangapat is L. Listen for His guidance and wisdom in the stillness. When you are soaking yourself to the Lord, ang effect niya sa ating buhay is natututo tayong makinig sa Kanyang paggabay at karunungan sa magitan ng being quiet. Di ba? Kaya may kanta? In the stillness, in the quiet place. Di ba, Brother Ace, di ba? And you are there, I want to know you. Ayan po yun. So listening for God's guidance and wisdom in the stillness is very crucial for our spiritual journey. Kasi bakit? In our journey, napakarami kasing distraction. Kaya napakahalaga na in a quiet place, in a quiet moment, naririnig natin yung Kanyang guidance at yung Kanyang
karunungan. In the world filled with distraction and noise, finding moments of quiet allow us to focus on God's voice. Kaya dapat pag alam mo na parang nagugulo na yung sitwasyon, okay, what you can do? Still, be quiet. Pakinggan natin ang boses ng Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang pagtuturo, kanyang paggabay, at ang kanyang karunungan sa bawat sitwasyon. Our faith is strengthened when we learn to trust in His wisdom, empowering us to navigate life's challenges with confidence and hope. Ano sinasabi ni James chapter 1, verse 19? Ano sabi doon? Understand this, sabi ni James, my dear brothers and sisters, sabi niya ganyan, you must all be quick to listen and slow to speak and slow to get angry. So sinasabi ni James na we must learn to listen a lot. Bago tayo sana mag-react, magsalita, dapat tayo ay mas nakinig muna sa sitwasyon, sa opinyon, sa nangyari, sa sinabi. Learn to listen first. Then sabi doon, slow to speak. Ibig sabihin, bago tayo magbigay ng ating pangatwir o something, sabi natin sharing or sabi natin how do you respond to the situation, learn to speak precisely. Hindi dahil dala ka ng emosyon. If you listen quietly. Di ba may kasabihan nga, di ba? May kasabihan, biniraw ang taong galit. Di ba? Pag galit sa tao, wala pinapakinggan yan. Kaya pag tayo nagagalit, ibig sabihin, wala tayong pinapakinggan ibig ng Diyos. That's why learn to listen. Kaya nga, we need to refine how we listen to our situation. Bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga tayo na nakikinig lagi sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay? Dalawang bagay lang po ang kahalagahan ito. Number one, nagkakaroon ka ng malinaw na direksyon sa gitna ng matinding mga pagsubok. Alam niyo po sa Baguio, kasi po isa sa mga naging trabaho ko roon ay nag-addit po kami ng mga pasahero sa airport, nire-rent po yung isang car, nag-drive po ako. At one evening, bumabagyo po talaga yon. Kailangan kasi yung tao makapunta sa airport kasi nga mag-flight sila kinabukasan going Canada. Eh yung time na yon, signal number 2 po sa Baguio. Talagang hindi lang madilim, foggy pa, zero visibility. Alam niyo po, naging guide ko lang doon, yung sa gitna ng daan may umiilaw eh. Yun lang po yung nagiging guide ko. Kaya kung wala yun, probably kasi yung ilaw kasi wala rin eh. Pag masyadong makapal yung fog, wala yung ilaw eh. Hindi mo makikita yung harap mo eh. Dahil sa lakas ng fog eh. Eh wala pa namang fog lamp yung nakila kong Toyota Starex na yon. Kaya dahil sa araw-araw kong dinadaanan, so kabisado ko yung daan. Plus yung guide ko na yun. Kaya dahan-dahan lang kami during that time. Eh mga senior pa naman yung ihatid namin. Pag di mo sa kanila, mga gising na gising, alas 12 na gabi yung biyahe namin. Ibig sabihin, kinakabahan din sila. Kaya sabi niya, kailangan nila magpatuloy. Sabi ko, sige po, we do our best na makatid po kayo ng payapa sa airport. And with the grace of God, nahatid po namin siya ng ayos. So ganun po mga kayo, sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng maraming mga humaharang dyan, dapat alam natin yung guide ng Panginoon sa ating buhay. Nakikita natin ng yun yung ilaw na nais ng Panginoon sundan natin. Yun yung dapat natin gawin. At mangyari lang yan, pag tayo ay matutong makinig sa Panginoon. And pangalawa, clarity of your mind in the midst of chaos. Pangalawa is deepening your spiritual insight. Napakahalaga nito mga kapatid. Na dapat din lumalalim tayo sa pagkaunawa sa mga bagay-bagay sa ating buhay.
Na hindi lang yung kung ano na nakikita mo sa external, doon ka lang nagre-react. No! Dapat meron kang mas malalim na insight why these things happen to me, to my family, o sa mga bagay na to. Dapat meron kang mas malalim na insight. So quieting our hearts allow us to reflect on the scriptures and our experiences, leading to a deeper understanding of God's character and His plan for us. In stillness, we are more open to receive revelation and insight that can transform our perspective and spiritual growth. Kaya mahalaga po na tayo marunong makinig. Kaya sabi mo siya katabi, simula ngayon, makinig ka. Ayan, sige, lakasan mo ng konti. Simula ngayon, makikinig ka na. Napakalaga pa ng pakikinig. And the last but not the least, mga kapatid na L, is lean on His strength, knowing He is God over all. Yung last po sa word na still na acronym is lean on His strength, knowing God, He is God over all. Ano ibig sabihin ng lean? Leaning. Sandalan. Sino ba ang sandalan natin sa oras ng ating kapaguran? Sa oras ng ating kahinaan? Sa oras ng ating kawalan? Sino ba yung ating sinasandalan? So leaning on His strength means relying on God's power and provision than our own abilities. Pag tayo po ay natuto ng mag-lean on sa Panginoon, ibig sabihin, sinasabi mo lang na, I am now relying myself to God's power and provision rather my own strength and abilities. Kaya pag the more ikaw pa ay nananang sa sarili mong kalakasan sa iyong kakayahan, the more ikaw na mas napuprospect. But rather, ang gawin mo ngayon ay manangan ka sa kapangyarihan at sa provision ng Panginoon ng Diyos sa iyong buhay. Di ba ang sabi ng Apostle Paul? I am content of my life. I am content in plenty and even in poor. So, ibig sabihin, ang contentment pala ay hindi sukatan kung ano yung meron ka. Tama? Contentment is not based on the situation. Contentment is based on character, on heart. Masaya ka pag meron kang pera, masaya ka rin pag ikaw ay kukunti lang ang pera. So wala doon yung sitwasyon eh. Nasa kondisyon pa ng puso. At ito yung nais ng Panginoon. If you're now leaning on God's power, it means you are relying to God's power and the provision, rather your own abilities and strength. Leaning on His strength means acknowledging our limitations and trusting God that He is greater than any challenges you face. So leaning on His strength bring trust, comfort, and peace, especially during difficult times, as we understand that God is not only aware of our struggle, but also actively working for our good. Amen po ba? Yes. Alam ng Panginoon na kinakabahan ka na ngayon, Star. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord na talagang minsan nag-worry ka. God knew your struggle. But the good thing is, if you learn to lean on His strength, you are now comforted. You are now peaceful in your life. At maganda noon, God is working in you. Di ba? Wala namang bagay na hindi alam ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Lahat alam niya yan. Kailangan lang matuto tayo manangan sa Kanyang kalakasan. It's important to lean on God's strength in our Christian walk. Bakit mahalaga na tayo mag-lean sa God's strength in our Christian walk? Number one is to acknowledge our limitations. Pangalawa is to empower for service. God equipped us the strength to fulfill His calling in our life. Leaning on His strength empower us to serve others effectively,
share the gospel, and engage in ministry without feeling overwhelmed or inadequate. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ano sabi ng Apostle Paul? When Paul has a limitations, 2 Corinthians, he pray for God. Sabi niya ngayon, meron ako parang isang, sa Tagalog is, tawag doon yung thorn of the flesh, na parang sugo rin sa tanas sa kanya. And according to theologians and the teachers of the scholar is, nangyari daw yun as either na malaki yung mata ni Paul, masakit yung kanyang mata, or sa may bandang tagiliran kasi nga talaga sa kabayo, in the road of Damascus. Anywhere doon is a physical infirmity siya. Na pag siya ay nangangaral sa ng Panginoon, maybe parang nadudulin siya, no? Or maybe iika-ika siya pag nag-preach, di ba? Masakit yon. Pero sabi ni Paul, Lord, I pray that 3 times. Ano sabi ng Panginoon? Tinalis mo ni Lord? No! My grace is sufficient for you. Kumbaga, hindi hadlang na may kahinaan ka para hindi kita gamitin. Dahil ang aking biyaya ay sapat sa iyong buhay. Ano yung kahinaan ngayon? Na minsan feeling mo napapalayo sa Panginoon. Tandaan mo, ang biyaya ng Diyos ay higit dyan. Amen ba? Gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Kahit natingin mo sa sarili mo, parang wala kang nagagawa. Para feeling mo, Lord, I feel a devotion, I feel to read your word. Tandaan mo, yung mga kahinaan na yan, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Amen? Ito yung gusto ng Panginoon na natin gawin, na tayo manatili sa kanyang presensya. It's very important as a Christian to remain in God's presence. At gusto rin ng Panginoon na tayo nandoon. Sabi nga ng Bible, di ba? In Psalms chapter, I think, 91, those who remain to the Lord, He is in the shadow of the Almighty. Nais ng Panginoon na kalingain tayo, mga kapatid. Nais ng Panginoon iparamdam niya lagi yung kanyang presensya sa ating buhay. Nawa po, manatili tayo sa kanyang presensya by doing the still. Be still from time to time. Huwag tayo masyadong apurado sa ating buhay. Huwag tayo masyado parang naghahabol ng ating buhay. From time to time, pause for a while, and be still and know who is your God. Our God is generous. Amen po ba? Walang imposible sa Diyos. Walang gusot na hindi niya kayang ayusin. Walang problema na hindi niya kayang lutasin. Walang karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Ang kailangan mo lang, be still and know your God. Let's pray to the Lord. Sige po. Praise and worship team, you please. Kaya sa ating paglata sa Panginoon, isa pa ating pangiti ng isang kanta na yung bago doon sa goodness of God. So please, praise and worship team, tulungan niyo pa yung pastor. So while we are singing the song, Be With You, mag-commute po tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, gusto ko pong manatili sa iyong presensya. Lord, gusto ko pong mapuno ngayon ng iyong presensya. Lord, gusto ko pong maranasan ang iyong presensya sa mga oras. And as we sing this song, let us surrender everything to the Lord. Ano man yung mga ating mga worries, ano man yung ating mga iniisip, this is the best time. So, in His presence. Let's sing the song. Savior of my soul. Hallelujah. I can find you through my darkest moment. Come on, church, let's worship our God. In you will find my peace, my comfort when I'm weak. Hallelujah. I trust in you. Through all the raging sea. Give up our hands to the Lord. Hallelujah.